Babalik ang talakayan ngayon. Maraming salamat, 932. Alright, pinapauna natin to, ha? Wala pong personalan. Trabaho lang po. Ha? Pakikipaglaban lang po at katuwiran ang ipinaglalaban. Sino mga bisita natin ngayon, Ahmed? Ito ang mga bisita natin mga kaibigan ay ang mga officers ng Holy Angel University Teachers and Employees Union o HOUTEU. No? Ang mga nandito po sa ating himpilan ngayong umaga ay pinangungunahan ng kanilang president. Teka muna, protocol. Oh, ladies first. Ito naman ako. Nakakalimutan mo eh. Okay. Beauty first. Yan. Before pleasure. Ang secretary ng HOUTEU, si Miss Elvira David. Good morning, ma'am. Good morning po. Magandang umaga po. Ako po si Perry Pangan. President Pangilinan po ito. Si Albert Lacanlale po ito. Magandang umaga po. Si Norte Guzman po yan. Kasama niya. Kilala ko. Okay. At yun pong kasama nga nila na nabanggit ang pangalan na member ng HOUTEU, si Ginoong Norte Guzman. Good morning po. Nor, good morning. Pakikuha ang mikropono. Good morning po sa inyo. Good morning, HOUTEU. Good morning, Angel City. No, bihira na tayo magkita. Tapos parang hindi pa masyadong good, no? Kung hindi pa kayo nag-strike, di pa tayo nagkita. Ano po kasi under the heat of the sun. I know. Okay, at syempre? At siyempre, ang kanilang presidente, gaya ng nabanggit natin kanina, si Dr. Edmond Maniago. Good morning po, Doc. Good morning po at saka sa ating mga listeners. Good morning din po. Maraming salamat po. Ayun, ay kamakailan po, biglang umugong yung balita. Hindi lang dito sa Angeles City, kundi maging dito sa buong Pampanga and even Central Luzon. Yung pag-strike ng mga empleyado at mga guro dyan sa Holy Angel University. At ang nanguna po nga po dyan ay ang HOUTEU. Ano ho ba yung issue? Bakit nagkaroon ng ganitong strike ang HOUTEU? Ang deadlock issue po namin, ang hindi na pagkasunduan, ay ang end of the year recomputation. Kasi iginigiit po ng HOUTEU na magkaroon ng end of the year recomputation para pagkatapos po ng May 31, which is the end of the school year, actual na po yung ibibigay na 70% incremental proceeds mula po dun sa tuition fee increase. So dun po kami nagkaroon ng deadlock. So sa patuloy pong mediation conferences, sinabi po ng DOLE, nagbugahi siya na ang NCNB po, si no other than Executive Director Reynaldo Obaldo. Ito po yung Conciliation and Mediation Board. Okay, NCMB. So nagmungkahi po siya na, sige, kung pwede kami na lang mag-recompute para wala nang usapan, agad matapos na to. Ito po ay bagay din na tinanggihan ng management. Ito po ba, Dr. Manalo, na pinaglalaban po, Dr. Maniago, sorry. Ito po ba ay karapatan ng mga nag-i-strike na mga guro at empleyado? Batay po sa Republic Act 6728, nakasaad po doon na ang faculty associations, mga estudyante, teaching, non-teaching employees, maaari nilang i-inspect yung records patungkol po dun sa 70% incremental proceeds. So may transparency dapat? May transparency Na hindi po dapat. nangyayari? So yun po ang dinidemand namin ngayon. Alright. Okay. Now, babalik lang tayo sa pinag-uusapan. Ito, karapatan ng pinaglalaban. We're talking here how much? Ballpark figure ayon sa kwenta ninyo, Dr. Maniago. Batay po sa mga nakaraang taon, sa mga projections po ng Union, may short change po na more or less 7 million per year. So Per year. Opo, base po yan sa projections ng Union. Kasi nga po, bakit projections yun? Kasi so far ngayon, yung talagang datos nasa kanila. But of course, mga masteral, doctoral degree holders po ang mga nag-strike ngayon. So alam po nila yung statistics kung paano at least lumapit po dun sa actual. Okay. Ito pong HOUTEU is a recognized organization diyan sa Holy Angel Kami po University. ang recognized bargaining unit ng Holy Angel University. And ilan po yung miyembro ng HOUTEU? Meron po kami mga 389 members so far. Mga teachers and Teachers, non-teachers. teaching and non-teaching personnel. Ilan po ang sumali sa rally? Noong po kami ay nag-strike vote noong December 7, 2012. Out of 333 na nandun sa election,
dun sa strike vote election. 304 yung nagsabi ng yes, at 24 yung no, at yung iba ay failed ballot. Kami po ngayon, karamihan po sa amin ay hindi na pumapasok sa aming mga trabaho. Although hindi yung iba for health reasons, hindi sila nakakasali sa picket. So hindi naman yung actual number nung nasa ticket, hindi pa yun talaga yung number nung... At saka kailangan, nagsasalit-salitan kayo ron. Hindi naman kayo pwedeng laro kayo 24/7. Hindi ho ba? Eh, syempre, may edad na rin yung mga iba sa inyo. Sabi mo nga, for health reasons, no? So, sa bakatwid, hindi nire-recognize ng management ng Holy Angel University ang inyong pag-aklas. Ganun po ba yan? Legal naman po yung strike namin. Actually, even management recognize yung legality ng strike. Even the local government, Commission on Human Rights, dumating na rin po. But they say business as usual, classes as usual, Dr. Maniago. That's what they say. Regarding po sa regular classes and office, of course, yung pong management, para sa kanya po yun eh. But regarding the actual number of strikers, kasi nga po, 304 yun, kayo na mismo po nagsabi na hindi pwedeng lahat sabay-sabay yung nando doon. Kasi 24 hours po, dapat may nakastation sa ticket or else it's possible na baka buwagin o first na lang biglaan yung ticket area po namin. So kung mapapansin niyo po, meron din mga bumoto pero hindi pumapasok. Of course, it's just a matter of posturing. No? Pero hindi sila pumapasok. Manifest of support pa rin yun. Opo. Alright. Ang sabi kasi ng management, kumuha na raw sila ng substitute teachers. Kumuha na raw sila ng mga bagong empleyado. Is that correct? Regarding po dun sa substitute, hindi po sapat yung substitute na... Kasi may nabasa akong placard, no? Bayad ba kayo na sa binabayad yung tuition, ang magtuturo sa inyo, substitute? Meron pong gano'n. Diba? Kaya lang, may mga klase pong mini-merge. And then at the same time, kung substitute yan, walang continuity nung education. So are you saying also na nasa subject doon sa nasa short change o yung quality of course ng turo? Definitely. Okay. Halimbawa po, sa elementary, ang pumapasok na lang po sa kanila ay out of 20, yata 5 na lang at 3 probi. Kaya kailangan nilang hatiin yung schedule ng mga bata. Nag 4 hours sila para makayanan ng mga nagsasabat. Balita po namin talagang hirap na yung mga nagsasubstitute sa kanila. Sa high school naman po, meron pang mga halimbawa ang subject ay physics, ang papasok ay isang CLE teacher. No, sa ano po yung CLE? Christian Living Education. Okay. So, ganun din po sa college. Kaya ang sabi po doon sa physics class nila ay trust in God and you will solve the problem. Dahil CLE po yung nagsab doon sa physics. So, how did the management take this action ng COTEU? Is there any threat naman sa inyo na dahil nag-picket kayo, you will be subjected to disciplinary action by the management? Meron bang mga pahaging man lang kayo? Karapatan po ng manggagawa ang pag-i-strike at legal po yung sinundan namin yung proseso ng DOLE para magkaroon ng isang legal na strike. Kaya ang legal po ang ginagawa namin at karapatan din po namin na gawin bilang manggagawa ang pag-i-strike na ito. Hindi po ibig sabihin nag-strike kami ay mawawala na yung mga trabaho namin. Pero teka lang, Dr. Maniago, parang may katagalan na kayo ron 2 weeks po. But siyempre, hindi lang po random yan. Hindi lang biglang, hoy, sa Lunes huwag na tayo pumasok. May planning yan. May consultation yan. Kumbaga, napunuan sa loob. Kasi siyempre, nag-explode. Kaya kayo nasa picket line. Hindi ba? Ano po ba ang nakikita niyong solusyon? Nakikipagharap po ba sa inyo ang management? Sino ang authorized representative nila para makipag-usap sa inyo? And official at that.
So yung CBA deadlock na po ngayon nasa Office of the Secretary na sa Mediation and Conciliation Office of the Secretary po nino. of Department of Labor and Employment. Na kay Secretary Baldos. Opo. Okay. Meron na pong conciliator na nag-handle nito. So, ang sa union naman po, we make sure na pag umupo kami sa mediation conference, yung pong mga nakaupo doon, kaya nilang mag-decide. Ang problema po namin kung minsan, kapag nasa mediation conference kami, yung management panel, uuwi muna bago makapag-decide. So, yun din po ang nagdadrag dito sa CBA deadlock na to. And sa inyo pong panig naman, like nag-uusap-usap pa rin ba kayo at majority pa rin ba ng mga members ninyo payag nagtuloy-tuloy nyo pa itong ganitong mga action ninyo? So far po ngayon, yung pong suporta ng mga members, actually, bonus pa nga po yung suporta ng community eh. So kung makikita nyo po, halos wala na pong ginagastos ang Hauteo. So every now and then may dumarating na support, donation in kind or in cash. Meron pa rin pong natitirang ilang membro na nasa loob, but of course, sinasabi po namin, hinihikayat po namin na sumali na po sila sa strike dahil ang issue po dito ay katotohanan eh. Kayo po, Dr. Maniago, ano po ang inyong trabaho sa Holy Angel University? Ako po ay isang professor po sa philosophy. Okay. Po. So Hindi naman kayo mukhang nagugutom. Mukhang pwede pa kayo hanggang December doon. No? Sobra nga yung pagkain. sobra nga po yung pagkain. Guwapo pa kayo at parang tumaba kayo konti. Lumalaban pa rin po ang mga Opo. kasama namin. Gumagawa po at gumaganda Opo. pa rin po ang mga strikers. But of course, dapat nandun pa rin po yung issue. So hanggang kailan po kayo mananatili dun sa ticket line? God knows. Sa palagay nyo? Ngayon po, of course, yung pong Hauteo is exploring different avenues, different channels to resolve this immediately. And sa tingin po namin, mapapadali rin po ito with the support of the parents. Sino po Pangulo ngayon ng Holy Angel University? Si Arlene Sicampo Villanueva. Nakakausap niyo po ba si Ma'am Arlene? Never pa po kami nagharap sa negotiation table. Bakit po? Kung siya yung Pangulo, bakit hindi siya yung nakakausap ninyo? Ano daw ang reason? Baka bakit tatrabaho kayo sa kanila eh? Di ba ka naman sabi niya, talk to my lawyer? Ay, hindi. Di pwede yung Hindi ganun. Maganda nga po yung dapat umupo sa negotiation table. Immediately makakapag-decide eh. Oo. Kumbaga parang ping-pong ang nangyayari. Kung sino yung kinakausap, hindi naman nakakapag-decide. Ano involvement ng uncle mo dito? Sino? Si Uncle Manny mo. Michael Manny. Ewan ko, baka may isa yata sa may-ari ngayon eh. Bakit pumapasok ang pangalan ng NBP ro? Manny Pangilinan. Meron pong Siya po participation kasi yung, currently siya yung chairman of the Board of Trustees. Oh. Holy Angel. Doon sa religious sector, sino ang pinaka-umuupo doon? Ang vice chair po ay si Archbishop Aniceto. Nakausap niyo na ba si Abuseto? Nasa Amerika po yan. Nasa Amerika. Na-stage po ngayon, bali, nung pong dumating si Cardinal Tagle, binisita po kami sa picket line. So, siya po mismo ang pumunta sa picket Ano line. sabi niya? And then, so, nandyan naman Pagdarasal ko kayo. Bishop mo. Okay. Nandyan naman si Archbishop Aniceto. So, sila ang tutulong sa inyo. Alright. Pagbalik ng ating palatuntunan, liban doon sa nais ninyong makita ang kwenta, ayaw niyo sa kwento, gusto niyo kwenta. At maliban pa doon, ano pang mga issues tungkol sa inyong trabaho ang nais niyong makarating sa management at maresolba? Siyempre, kung gusto ng management na maresolba to, Chairman, I'm sure sila Dr. Maniago, mas gusto nila na mag-normalize. Kasi parang nagkakaalisan na ng tiwala sa isa't isa. Pero alam mo, lately nung napadaan ako dyan sa Holy Angel, napakaganda ngayon yung sa Talaga. Pasad, no? Kasi hindi naman pwede pambayad sa SMU. Ang daming mga bagong mga building dyan sa likod nakikita ko. Ibig sabihin may pera sila. Kaya pinag-uusapan dito, 7 million lang. Kaya utang daw eh. Utang lang daw yung nakikita mo. Ay, ano mo, kahit utang yan, pwede mo naman. Ewan ko na. Yung kami, ang alam mo, ang hirap sa Holy Angel, yung mismong pangulo nila, ayaw makipag-usap sa kanila. Paano mo maayos ito? Ang naisip dito, yung mga Akala ko estudyante. pa mapera sila, ba't sabi mo ang hirap? Naghihirap ako, Holy Angel.
Hindi. O mahirap lang sila kausap? Mahirap lang kausap siguro. Pero hindi sila naghihirap. Baka may reason. Eh, makikita mo naman, binili nga nila yung yung dating panirahan. Kung nakikinig sa amin ng Oriental University, kung ayaw ding makipag-usap ng Pangulong Villanueva, we can talk to your lawyer. I don't mind. Siguro palagay ko, no? Sa akin lang, no? Oh. Eh, na siguro buring salesay niya. Kasi pag hindi mo, talagang buring mong salesay niya, pwede ka magsabi ka rin, Wala Di ba may sinapit kasi Wala yan? ka tang spokesperson Hindi naman. Di Di ba meron? Bali ka buntok. Hindi, Bali ka buntok. meron kasabihan. Oh. When communication begins, conflict ends. And when conflict ends, communication begins. Oo. Ganun lang. Ganun lang yun. Ah, Kaya meron conflict dahil nila makipag-communicate mo. Simula, wala mo ka pa kang Dr. Edmond Maniago and Company. Kasi Oo, yung puso mo. Hindi. Kapan may salary mo. Ako naman, Oo. nakikipagsimpatya ako doon sa mga magulang at saka mga estudyante. I'm speaking on behalf of the parents and the students. Kasi apektado sila Saka hindi lang yun. Nasa cross time sila sa gitna. At saka hindi lang yun. Ipagdiinan mo talaga ikaw ever since magulang ka. Oh, yun nga. Napakagulang mo. O yun nga. Ay, parang iba yata yung magulang doon sa napakagulang na. Okay. Babalik tayo. Balik tayo sa strike. Oo. Ay, kayo ho ba sinusuportahan naman ng mga estudyante at naapektuhan na dito sa ginagawa ninyong pag-aklas laban sa paaralan? Marami po sa mga estudyante namin ang gusto magpakita ng support. Noong pang day 1 nang pumutok yung strike namin, marami sa kanila nagdadala ng pagkain, nagko-contribution para lang mabigyan kami ng tubig, ng pagkain. At yung iba sa kanila, hindi po namin expect ay lumabas mismo at humawak ng placard. Wala po kaming sinabi sa kanila na gano'n. Ang gusto lang namin gisingin yung mga isipan nila at mag-isip sila tungkol sa mga nangyayari sa loob ng university ngayon. Oo. So kusa po silang lumabas. Kaya lang po tinatakot sila na i-expel sila, bibigyan sila ng FA. Can they do that, Ms. David? Can they expel the student? Ayon po sa Commission on Human Rights, may karapatan po ang mga estudyante na express ang kanilang suporta dahil po ay kanilang constitutional right yon. Kaya hindi po sila dapat matakot kung sila ay tinithreaten ng expulsion. O ikaw, Chairman, kasi you're from the outside looking in. Yeah. Si Maniago et al. Inside looking out. Sino sa palagay mo, liban sa dalawang panik, Villanueva et al., Maniago et al. Ang makaka-resolba nitong hidwaang ito? Sila, bot. Tapos sino pang kasama? Third party. Magulang? Mga magulang. Estudyante? Ano dapat gawin? Dapat stakeholder kasi yung mga magulang din eh. Sila Okay. nagbabayad ng tuition fee. Okay. Kaya meron nga yung mag-eskwelahan eh. Kaya nandiyan ang mga anak nila, doon sila nag-aaral. Dahil gusto nila na mapaganda yung kanilang kinabukasan. So kalapatan lang talaga nila na dapat nandun sila sa negotiation. Kung ako sa kanila, no, pati yung mga magulang dapat sumali na dito. Kasi apektado na po yung mga estudyante, yung mga anak ninyo. Kasi kung talaga makikita ng management yan, na pati yung mga magulang nag-aalsa na, nagagalit na, palagay ko walang reason kung hindi tumababa at magkikipag-usap. O sabi ni Puroy. Kaya lang, hindi ko alam kung ano yung ugali ng Pangulo ng Oriental. Mukhang ayaw niya. Dahil, O, Chairman, sabi ni Puroy. Bala may Puroy laksa. Hindi siya magkapitan kaya naging Santa Ynez. Tama ba, Ambet? Santa Ynez na. Magpasyal na yung ano king Holy Angel. Magpasyal ka mo, Proy? Wala ka likwan? dinalan niya. Ano yung payabot na kanoing suporta na kay Miss David? Maraming salamat. Kailan yung Puroy Maraming laksa? salamat po. Alright. President Maniago. Hanggang ako pakapilang ka rin. Of course, we have our timetable. Minas ko magpiesta? Napuhalin. Ano yung pesta ni Isik? Next year ito. Paano pag nung umuulan po, nung bumabagyo, makalimutan ko po Nandun pa rin po kami. Nandun pa rin po. Oo, ba't hindi lang? Kaya ako kasi nang kailalabas ko ka rin. And I have to commend them kasi they're a bunch of professionals. They're watching the ranks. Ano ba retang laging makatasagamat wanan bukay gulagulisak bitastas na lang patumbok kay ngangin. Ay ila. Mga di kami mo po. Kung ano mo ito, akala, I'm very festive in mood. Na tipong, hey, sana ko pasalano, isip ni nga pong gino. Pero dapat ming kasabi kini. Di ba? Okay. Ami mismo rin pamanuro, Miss David, o lupang may lago ka lalo, yung picket line. Ako po siyempre po bilang mestra at Tuturo kayo po. kinaganapan ko po rin yung Tuturo kayo. Opo. Ano tuturo yun? Professor ko po in psychology and education. Okay. O yung ngalagorang ko, Inorte Guzman, bukod kaya pornographer yan.
Oh, nanong gagawin mo king Oli Del? English instructor ko po mo rin. Galing. Kalupa Oo, kaya kakarela, pwede na ka mamakiyabay ng management. Maniwala ko po kung cost ka. Kasi importante din, eh. Yun lang pong importante doon kung saan ka naniniwala doon ka. So, mamili ka kung sa loob ka ng eskwela o sa gilid ka ng bako. So, kayo ba binigyan nyo naman ng ibang option ng management? Kasi, siyempre meron ko yung mga demand. No? Ano yung, may binigyan nyo ba ng mga ibang alternatives na hindi naman masyadong mabigat para sa kanila kung iniisip nila yung original demand niyo mabigat, no? Yung recomputation. Oo, baka nabibigatan sila doon. Ngayon, binigyan nyo naman ba sila ng ibang alternative and still nag-fail sila to comply? Maganda pong tanong yan kasi para malinawan po din ang issue tungkol dito. Since meron po kami deadlock issue of recomputation, so kung ayaw niyong mag-recompute, kapalit na lang dito, 5.4. 5.4 na lang para matapos ng usapan. Anong 5.4? 5.4 million na lang po para i-distribute. Huwag na yung 7 million. Mag-ballpark na lang tayo, 5.4. Ganun. 5.4 na lang para tapatan nyo yung deadlock issue po namin. Ngayon, ang pinapalitaw po kasi sa publiko, nais din po namin linawan to, ang Hauteo po ay hindi nanghihingi or nagpapadagdag ng 5.4. Ang lilinawin po namin dito, ang 5.4 ay kapalit nung deadlock para matapos na to. So hindi po dagdag 'yon, pero kapalit. Yung 5.4 na yon, yun yung yearly pa rin. Kasama po yun isasama po namin sa mga other benefits ng union members. Hanggang kailan ba yung kung iba-backdate natin yan, kailan mag-i-start dapat yung hinihingi nyo na yun? Since natapos po yung TBA namin ng 2009-2012 last May 31, dapat retroactive yan. At may napagkasunduan na po tungkol dyan sa retroactivity ng CBA na negotiation po. Teka lang, pagka ba dinivide mo yung 5 million, parang konti lang yun. Oo nga po 5 million versus 300 something. 389 po. Di ba, wala pa kayo tig 1 million. Wala pa po. Konti lang po yun. Yan daw, BMP, sabi ni Poroy, bukluran ng ang gagawang Pilipinas. Dapat nga yung 300, nagtulong-tulong na lang kayo. Hinanap niyo si Janet Napolet, naka 10 billion pa kayo. Meron nga pong mga reactions na yung 5.4, may mga media outfit na tumatawag sa amin. Edmond, kung 5.4 lang para matapos yan, kung meron lang akong 5.4 dito, bibigay ko na sa'yo para matapos na. Linawin ko lamang po, ang sinasabi po nila kasi nagkasundo na kami sa 20.9 million na siyang sinasabi nilang 70% share namin. Okay. At pagkatapos ay nagpapadagdag pa kami ng 5.4 million, kailan lang. Kaya daw po kami hindi matapos-tapos. Linawin lang po namin na October 2012 pa, nung nasa mediation pa kami dito sa San Fernando, ay sinabi na namin yon. Yung alternative. Yung alternative na 5.4 million na yon in lieu of the computation. So, hindi po ngayon lamang lumitaw yon. So, payag po kayo doon sa 5.4 na sabi nila. Kung ayaw po nilang mag-recompute, pragmatic solution na lamang po yun. Para matapos na lang, sige. So, ano Sige, po sabi nila? Hindi na lang. ba sila pumapayag? Hindi po nila Hindi tinawaran. po nila tinawaran. At ang ano po dito, ang mahirap dito, laging itinidikit yung unfair labor practice na na-file against HAU administration. Kasi po, linawin din namin na yung unfair labor practice, yun po ay, ang coverage po nun ay yung mga nakaraang taon. So, hindi po dapat idikit dun sa CBA negotiation ngayon. So, malinaw po yun sa kanila. Iba pong kaso yun. Yung isa nakaraan, ito po prospective naman, yung pinag-uusapan dito. Pero gusto nila, i-withdraw namin ng basta-basta. Wala lang, basta i-withdraw lang. Tapos, sige, bigay na namin 20.9. Okay, so medyo, palagay ko, medyo mahaba pa itong usapan ito, no? So, ano po yung pinaka-panawagan ninyo sa management at sa mga magulang at sa mga estudyante na apektado nitong strike? Una po sa management, sana naman makipag-negotiate siya in good faith. So, 2 beses na po nag-offer ng services yung DOLE, yung NCMB, at saka yung Office of the Secretary. Still, naghihintay pa po kami para ma-resolve ito kasi binigay na namin
yung task sa DOLE para mag-recompute eh. Ngayon, para matapos na po to, sana naman yung mga dokumentong hinihingi namin para ma-support yung kwenta nyo, ibigay nyo na. Para naman po sa mga magulang, hinihingi po namin ang inyong suporta dahil kayo po ang affected po dito eh. At the same time, humihingi po din kami ng apology sa mga magulang. On day 1 po ng strike, nung pagputok po nito, nanghingi na po kami ng apology sa mga estudyante na affected. So naghintay na po kami ng 1 taon para ma-resolve ito. I think 1 year na mediation is already long enough. Alright. So we're looking into the peaceful and fruitful solution to this problem. Lahat yan may solusyon. Opo. Maraming salamat. President Maniago, maraming salamat po, Mr. Elvira David. Maraming salamat. Lord Guzman, thank you. Pwede po naming pasalamatan si Sige po. Cardinal Tagle at si Bishop Ambo for their effort to resolve this. So, Bishop Ambo is already exerting effort to have a dialogue. At tinatawagan namin ng pansin ang pamunuan naman ng Holy Angel University. Kung gusto We'd like to listen to you. We'd like to let the public know what's in your mind. Nor? Gusto ko lang pong pasalamatan yung mga estudyante namin na patuloy na nagpupunta sa mga tent, pinuputan kami ng umusta. Ganun din po sa mga magulang na nagpakita ng concern, lalo na kahapon, at nagbibigay din po ng tulong. Maraming salamat po. Ina-appreciate po namin ng inyong pagdalaw-dalaw sa amin, although we're still hoping na sana po, hindi na po tayo susunod magkikita sa mga test, kundi sa mga classroom na as we talk about the welfare of our kids. Alright. Ms. David, parting words po. Palagi po namin sinasabi na issue ng Hauteo ay issue ng lahat dahil po ang issue namin, ang call namin for transparency and accountability ay hindi nalalayo sa issue pambansa natin ngayon tungkol sa pork barrel. Kahit na sino pong mahawak ng pera o pondo ay kailangan magbigay ng malinaw na kwenta. At hinihikayat po namin ng ating mga kababayan, mga magulang, mga estudyante na huwag na po kayong lumayo, tumingin po kayo sa paligid ninyo. Meron pong mga issue na dapat pakialaman ninyo. Maraming salamat. Alright. Dr. Maniago, God bless po. Ang ating pabaon namin, Kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, natatanggap natin ang mga nangyayari kahit hindi natin naiintindihan. amen. Ang ating kapampangan, we're a chairman.